ni Senator Robin Padilla, itong si Senator Joel Villanueva. Nung una pa lang ay makikita mo nang nanggagalaiti sa galit itong si Villanueva, itong si Padilla rather, matapos ngang magmosyon na mag-object. Kilala niyo naman ito si Sir Robin Hood. Pag ito, lalo na yung kabataan ito, talagang dumadamba ito. Kaya hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng laruin Alam niyo, oo, sabihin natin yung iba kasi sinasabi walang ginagawa. Akala nyo lang kasi silent means, oo, malawak ang isip niyan. Kahit hindi hindi nyo siya nakikita sa floor na talagang maboka siya, hindi ganoon. Hindi naman accountability talaga ang pakay ng impeachment. Ah. Sa katutakang kaso na hinaharap ng ating Vice President, merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso, meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability, may parusa, may multa, may kulong. Talagang nakikita natin, saan ba uuwi ang impeachment? Ang uuwian lamang ay disqualification sa opisina niya. Yun lang yun. Binay, what is the pleasure of Senator Judge Binay? Just one clarificatory question, Mr. Yes, Your Presiding Honor. Justice. Ano ho ang mangyayari doon sa complaint kung hindi tanggapin ng House yung pagsoli natin? Hindi po natin, ulitin ko po, hindi po sinosoli yung complaint in the stricted sense of the word dahil nga po, pagkatapos natin pagbotohan to, ano man ang mangyari, mag-i-issue po tayo ng summons. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Marami talaga nagpapakalat na si BP Sara daw ay tumakas na. Anak ng tipaklong naman kayo. Wow! Wow! Nakakatuwa kayo sa pagsisinungaling nyo. Tatakas si BP Sara ay lalaban nga. Kung sakali matuloy. Ang problema ay ibinalik sa mga bakulaw, sa kamera. Ibinalik ho yung impeachment complaint sa kamera. Ay abangan natin ang mga istoryahe at muntik namang pang-abot. Sayang. Pakabigyan. Boom. Sayang. Yung isang minority member, na nagmo-motion o nag-o-object, muntik abutin kay Robin Hood. Si Mama, hindi alam, hoodlum ito, basagulero. Noong panahon na siya ay artista pa. Ngayon, mabait na ho. Pero, siyempre, wag naman kasing tatapakan. Oo. Palaban ng Mama. Diba? Kasi yung karakter niya dati sa kanyang pelikula, talagang basagulero siya. Ngayon, mabait na ho. Pero wag aabusuhin. O object ka pa Doon nila lalabas O kilala niyo naman nag-object. O sino-sino sila? Lima sila. 5 na lang sila ngayon. Ilan ba yung naging boto na ibalik sa kamera yung kaso? 18 versus 5. So 5 na lang sila na minority. Kung botohan ng labanan, hindi pa kasama yung taong bayan dyan. Pero yung mga bulager, ayan, pinapakalat na tumakas na raw si BP Sara. Pero nakalike ka na ba? Like mo muna. At share mo na rin. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at i-bell all mo para meron kang notification na tatanggap everyday. At kung hindi nyo napanood yung kagabing video, balikan nyo. Balikan nyo ngayon at panoorin nyo itong video na ito. Ayan umpisa na natin to. Kumpirmadong babiyahe si Vice President Sara Duterte patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Bakit? Ang tanong, bakit? Para sa isang personal na lakad kasama ang kanyang pamilya. Yun naman pala personal na lakad. Family trip. Ika nga. Sabihin natin, trabaho pa rin. Pero kasama ang pamilya. Sabihin natin personal. Dahil nakaresist naman ata o merong bakasyon, ganon. Pero yung papalabasin nyo, naghahanap ng asylum sa Malaysia, may utak ba kayo? Kung ako ang maghahanap ng asylum, hindi na sa Malaysia. Sa magandang bansa na. Europe, Amerika, Australia, New Zealand, o whatever na maganda. Bakit sa Malaysia? Mga bulager talaga, basta pera. Nakalahad. At tuloy. Ayon sa Office of the Vice President,
Bagamat personal ang layunin ng biyahe, nakatakda din si Vice President Sara na dumalo sa selebrasyon ng Independence Day sa June 12 at Ayun. magsasagawa ng konsultasyon sa mga overseas Filipino workers sa Yun. nasabing bansa. Vice President Sara Duterte is traveling to Kuala Lumpur, Malaysia on a personal trip with her family. Ah. In the course of her visit, Merong personal trip pero may trabaho pa rin. Pupunta siya para makakaroon ng konsultasyon. Pero yung papakalat ito na maghahanap ng asylum o magsisik ng asylum, wow, Aling Divina, ikaw na magpaliwanag dito sa mga bulager na ito eh. Oo, mga bulager akala mo magagaling, nagmamagaling, binibida nila ang kanilang mga konti lang naniniwala, sabi ni Aling Divina. she is scheduled to attend the Independence Day celebration and engage in an OVP program consultation with overseas Filipino workers on June 12. Oh, Thank diba? you. Ngunit ang mga kakamping Diba? at loyalista, abay Sabi ko sa inyo, trabaho pa rin ang iniisip ni BP Sara. O eto, ano naman sila? Nak ng bugi. Sama ang pagbiyahe na ito ni Vice President Sara papuntang Malaysia. Abay tila daw tatakas na itong si Vice President Sara sa kanyang magiging impeachment. Wala sa bukolaryo ni BP Sara yung mga ganyang bagay, tatakas? Ilan taon na binabanata ng mga Duterte si BP Sara? Ilan taon na? Tumakas ba? Nag-resign ba? Hindi. Lumalaban. Kumikikig. Kaya yung nagtulong-tulong na bakulaw. Eto. Binasura. Ay, muntik na ibasura eh. Ibabalik sa inyo. Ano kasunod nito? Tapos na ang 19th Congress. Ngayon, hindi pa ba kayo nagsasawa? Ang bumoto 18-5. In favor of BP Sara. Kung in favor sa inyo yan, mga taga-mountain, o yung mga senador na walang kaganagan, tandaan nyo mga mukha ng mga senador, mga kasama, na walang kakwenta-kwenta. Ilan ang magre-retiro? 2, si Teltel, saka si Poy. 2. Yung isa natalo na taga Makati, 3. Yung isang taga Valenzuela, na loser, 4. Yung virus, 5. Diba? 5 sila. Sino pa? Diba? Meron pa pala, 6. Oo. Kasi, member pala ng minority yung nag-object. Huwag kayo magtitiwala. Huwag kayo magtitiwala dyan kay, yung ngaw-ngaw, yung muntik boxing ni, muntik boxing ni Sir Robin Hood. Siya yung mahilig mag-object eh, kaya nagkainitan ng mama eh. Diba? Lalo na ito, yung mga, ito yung matitindi. Trial, ayon pa sa mga kamping at loyalista, ay tila umiiwas si Vice President Sara na harapin ng mga atraso niya. Abay pinaratangan pa si Vice President Sara na tila mag-a-apply daw ng asylum. Huwag nyo lang pagbintangan. Hindi aatras sa laban ang mga Duterte. Pinapahinog lang kayo niyan. Tsaka hindi Duterte ang kalaban nyo, sabi ni Aling Madrigal. Ang kalaban nyo, taong bayan. Galing talaga ni Aling Madrigal. Comment nga kayo mga kasama. Type nyo sa comment section. Ito ba ang mga ito ay magwawagi pagdating ng dulo? Ito mga gustong ma-impeach si BP Sara. Palagay nyo. Kayo ho ang humusga. Andyan yung type nyo sa comment section. Andyan lang. Antay natin sagot. Yes! No! Ganun lang po ang dapat nyo sagot. Kung no naman, bigyan nyo yung dahilan. Kung yes naman, mananalo pa kaya ito mga ito sa mga susunod? Lalong-lalo na yung 5 senador na bumoto ng nagbotohan eh. Tuloy. Sa Malaysia, wow naman. Grabe naman. Overthinker yan. Grabe namang mag-isip ang mga kamping at loyalista. Ganon sila. Ganon sila kainggit kay BP Sara. Ganon sila kaasar kay BP Sara. Ganon sila ka-frustrated.
Dahil si BP Sara, kahit walang ginagawa, parang ano lang yan bulaklak. Sinusugod ng mga bubuyog. Pinalilibutan ng mga bubuyog. Yung bubuyog na yan, yan yung nagpoprotekta kay BP Sara. Di ba? Ganon si BP Sara. Ganon ang mga Duterte. At saka, wala sa bokabularyo ng mga Duterte na manira ng tao. Ang problema kasi dito sa mga attack, attack ni Balulong, sisiraan si BP Sara. Kasi nga, ang hangad nila, sa 2028, mawala ang mga Duterte. Para saan? Malaya sila ubusin. Walang kukontra. Hindi pwede. Eto na, taong bayan na ho ang nagsasalita para sa mga Duterte. Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Jesus Escudero na tuloy na ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court bukas, June 11. Ayon kay Escudero, buo na at constituted na ang mga miyembro ng impeachment court at nakatakdang magtipon-tipon ang mga ito bukas upang simulan ng formal na proseso. Aniya, nagsimula ang pagbuo ng impeachment court matapos siyang manumpa bilang presiding officer kagabi. Susundan ito ngayong hapon ng panunumpa ng 22 senador bilang senator judges. Ito umano ang napagkasunduan at pinagtibay ng mga miyembro ng Senado sa plenaryo kagabi, kasunod ng masalimuot at mahabang debate. Binigyang diin din ni Escudero na walang dapat ipangamba ang publiko ukol sa posibilidad na maipit o hindi umusad ang articles of impeachment na ire-refer sa Senate Committee on Rules. Yan ang gusto ng taong bayan Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Milyon-milyon tao na hindi na umusad yung article of impeachment. Oo. Nagtataka lang kami bakit yung iba talaga namang gusto, nag-o-object pa. Doon sa motion ni Senador Bato, may objection ito si kilala niyo ba ito? Yung si ano ang pangalan na? Si Testaman ba ito? muntik, alam mo yung sa pelikula, yung pang, yung mga ganon. Muntik na maaabot na panoorin natin ito. Talagang hindi, sino ba naman hindi maririndi, mga kasama? Di ba? Ayaw na nga nakararami. Object ka pa ng object. Ilan ang bumoto? Para ibalik. Oo. At saka yung motion ni Senador Bato na i-dismiss, ikaw sa bagay. Oo. Ano kasi siya minority? Oo. Mga kasama pag alam natin na ito ay sakop ng minority o miyembro siya ng minority, huwag nyo na iboto. Kasi pag ganyan, nandyan siya sa part ng minority, kalaban siya. Ito. Ending drama sa Senado dahil sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang mga maiinit na eksena sa agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, ano naman ang mga nangyari dyan? Corina, sa halip na siguro kung nangyari ito, sa halip na dismiss o hindi dismiss yung isisigaw ng presiding officer ni si Senate President Jesus Escudero, malamang ang binanggit niya, are you ready to rumble? Yan! Sino ba naman hindi kasi mapipikon, mga kasama? Ang ganda nung yung privilege speech ni Senador Bato. Yung panukala niya na i-dismiss na itong impeachment case na ito. Ngayon, meron pa sakali si Mama, yung kanina, yung muntik balasahe ni Senator Robin. Kasi meron siyang objection. Hindi na lang diretsuhin na hindi sasang-ayon. Yun nga ang kinalabasan. Ito, nagkainitan tuloy. Muntikan ng magkasuntukan sa plenaryo kanina habang naka-recess o habang nakasuspend ang sesyon kanina dahil naging mainit nga itong talakayan matapos mag-motion itong si Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na yung kaso. Kasunod niyan ay nag-motion itong ito naman kasi si Mama Akala namin kampi ka sa mga Duterte pero lumalabas din ang tunay mong kulay. Oo, meron ka pang sa bagay minority minority member ka. Pero sana naman isipin mo
Ah, tapos, eto kayo dapat iniisip nyo lang yung trabaho. Kasi kung iisipin mo na kailangan nating gampanan ito, kailangan nating aksyonan ito, tayo yung Senado, kailangan natin ng i-trial ito. Maling-mali ka naman, sir, boss, amo, manager. Ang dapat ginawa mo na lang, sumang-ayon ka na lang na i-dismiss para tapos na. Para magawa nyo na lahat ng trabaho nyo. Ang trabaho nyo ay tumulong sa taong bayan. Hindi itong impeachment na to, hindi ito ang priority. Ang impeachment na to ay isang political process. Meron kayong gustong sirain dito. Merong gustong mawasak dito. Mawasak ang pangalan, hindi makatakbo at hindi na makatakbo sa mga susunod pang panahon. Yun ang laman ng impeachment trial na yan. Kaya kung nag-iisip kayong mabuti, ang laban dito, laban ng competitor. Sisirain ang kalaban. Dapat hindi ganun. No? Dapat ang ginamit nyo, sumang-ayon na lang kayo kay Senador Bato, i-dismiss agad, i-dismiss, tapos ang kaso. Object itong si Senator Villanueva. At pagkatapos niyan, Corina, dahil naging mainit yung diskusyon, nag-suspend muna ng sesyon sa loob ng Senado. Kanina, nakita natin na muntik nang sugurin ni Senator Robin Padilla itong si Senator Joel Villanueva. Nung una pa lang ay makikita mo nang nanggagalaiti sa galit itong si Villanueva, itong si Padilla rather, matapos ngang magmosyon na mag-object. Kilala niyo naman ito si Sir Robin Hood. Pag ito, lalo na yung kabataan ito, talagang dumadamba ito. Kaya hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng laruin Alam niyo, oo, sabihin natin yung iba kasi sinasabi walang ginagawa. Akala nyo lang kasi silent means malawak ang isip niyan. Kahit hindi siya hindi nyo siya nakikita sa floor na talagang maboka siya, hindi ganoon. May mga bill na naigawa yan, may mga batas na naipasa na yan. At bukod doon, nag-number 1 ho yan sa boto kumpara sa mga ibang senador. O sige, ibalik natin, magbobotohan uli sa 2028. Tatakbo uli ito. Sa tingin nyo, baka mag-number 1 uli yan. Namaliit nyo yung tao, pinakamalaking boto yan sa pagka-senador. Diba? Yung iba kasi, yung utak, akala nila walang nagawa. O ngayon, tignan nyo si Sir Robin. Siya yung laging nasa dahig. Siya yung laging sumusuporta kay Tatay Digong. Siya yung nauuna doon. Sipin nyo yun. Nakabantay siya doon. Ngayon, siyempre galit siya Gusto niya na ma-dismiss Tapos ikaw Muntik ka tuloy. Si Villanueva doon sa motion ni Bato de la Rosa kanina. Kaya ang ginawa kanina, Corina, ng ating mga senador ay pinaglayo muna sila, binigyan ng tubig itong si Joel Villanueva sa isang sulok, pinalayo siya doon sa kumpulan ng mga senador at pinainom siya ng tubig habang itong si Senator Robin Padilla naman ay dinala doon sa likod ng session hall para naman makapagpalamig ng konti dahil naging mainit na nga. Alam natin si Senator Robin Padilla ay suporta dito sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss yung kaso dahil kahapon meron na siyang inihain na resolution na naglalayong i-terminate itong impeachment laban kay Vice President. Alam niyo ang magandang title dito? Muntik nang magrambul. Kung natuloy ito dito, first time ever siguro sa Pilipinas na magkakaroon ng bakbakan dyan. Kasi wag ganun, no? Alam niyo, mainit na si Senador Robin, tapos meron ka pang objection. Dapat, hindi ganun na, ay nako. Tapos ang kinalabasan, ibabalik lang sa camera yung complaint. Dapat lang. Kasi sila yung mga nag-delay, tapos kayo ang pipilitin, madaliin. Ano ba yun? Diba? Sa camera, puro nakawang inabot. Sabi ni Aling Medrina, puro pera ang pinagana. Tapos kayo ngayon ang pabibilisin, i-forthwith daw. Wow. Ibang klase rin ang camera. No? Gusto nyo, paglitisin nyo yung taga-camera kung pwede. Kaso hindi pa pwede. Diba? Sara Duterte. At habang naka-suspend ko rin na bago tayo mag-live ngayon, habang papunta ako dito sa my live point, ay nakita naman natin, in fairness naman kay Senator Robin Padilla, lumabas siya doon sa holding room, nilapitan si Senator Joel Villanueva, at silang dalawa ay nag-akapan. Ibig sabihin,
naibsan na yung tensyon, yung init na nabuo kanina habang ang ibang mga senador ay nagsasagutan at nagdedebate kung tama ba yung naging venue ng pag-dismiss o paghain ng motion para i-dismiss itong impeachment court laban kay VP Sara. Corina? At least, 'di ba? Ano si Senador Robin? Professional, no? Siyempre, merong emotion, may konting galit, pero in the end, senador pa rin sila at hindi sila yung ng galit na kinikimkim. So eto na. Oo, ano yung sagot ni Senadora Amy dito? Kayo na ho ang bahala, intindihin niyo mabuti. Mas maganda sa mas maganda, alamin natin. Sabi tantamount to dismissal na ito. Ha? Hindi, return to sender naman. Basta mag-comply daw sila doon sa mga... Satisfied kayo, Sen, dun sa return to sender instead of dismissal? Pwede na rin para sa susunod na lamang na kongreso talakayin ng maayos. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi naman accountability talaga ang pakay ng impeachment. Sa katutakang kaso na hinaharap ng ating Vice President, merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso, meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability, may parusa, may multa, may kulong. Talagang nakikita natin, saan ba uuwi ang impeachment? Ang uuwian lamang ay disqualification sa opisina niya. Yun lang yun. Para sa akin, di ba, magpakatotoo tayo. Para ito, glorified early disqualification. Ako naman, seryosohin naman natin ang impeachment. Huwag naman natin paglaruan ng saligang batas at ang ating mga batas. Pero mo man yung tutugunin ng isang nagsasabi na this early na unconstitutional na ginawa. Yung pag-remand. Sa palagay namin, hindi. Kasi karapatan ng Senado ang magtanong na talagang valid ba ang pinadala sa amin. Sa pakibari ko, at sinabi ko na ito nung nakalipas, na para sa akin, hindi talaga valid yung pinadala sa amin, defective upon arrival. Ma'am, ito ba, ngayon lang ito na-realize sa pag-isipan ko, ito talaga yung plano. Kasi ma'am, meron ng mga prepared speeches, pasensya na kayo po meron, si Senator Jingo Estrada, meron yung prepared speech na pabor dun sa return to sender. Ay, hindi. Ako hindi. Nag-prepare lang ako kanina kasi doon kay Patos. Suportahan naman namin. Alam naman namin tatayo siya. So ngayon lang yung decision talaga na return to sender. Hindi. Talagang dismissal yung kanya, di ba? Opo. Pero ma'am, kung may mga tanong po, hindi po ba dapat, sinasabi po ng iba na dapat sa trial na lang daw, i-raise yung mga tanong at hindi tanongin yung House. Pero kung depektibo at the outset, you really have to send it back. Para sa akin, questionable talaga yung validity, questionable yung jurisdiction. Kaya mas maigi, isaayos muna nila, wala namang pagbabawal na magpila ulit ng impeachment complaint. Pero di ba ma'am, di ba sasabihin lang din nila na certified naman talaga, na valid? Kasi kung sasabihin nilang hindi, parang inamin nila na mali sila in the first place. Di ba parang wala namang nangyari talaga kasi yun lang din ang isasubmit po nila sa certified nila. Nasa sa kanila na yun. Oo, pero para sa akin talaga may defecto yun. Paulit-ulit kong sinasabi, katulad ni SP, noong pa, hindi lang ngayon. Ma'am, hindi ba ito Kasi delaying tatlo na nga. tactics? Kasi tatlo na nga ang pinadala. Bakit yung ika-apat lamang? Ma'am, hindi ba Yo. ito delaying tactics? Naligtas na ng VP yung impeachment na yun. Nakaligtas siya ngayon. Palagay niyo. Well, second to the last day, pero meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya. Well, at maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. At higit sa lahat, para sa akin, hindi talaga ligtas kung ang habol natin ay tunay na accountability. Yun nga, sa katutakang kaso, pagsigihan natin ang investigation, tutukan nila ang mga kaso na yan na napakarami. Nasa COA, nasa DOJ, nasa Supreme Court, nasa iba't ibang korte, nasa PNP pa, may disbarment pa. Kaninang hapon, meron na naman bago. Isang katutakang kaso, yan ang tunay na accountability. Kung gusto talaga natin, malaman kung saan napunta ang pondo at ang kababayan. Pero, kung removal from office at early glorified disqualification ang habol para sa eleksyon ng 2028, baka naman yan ang dahilan ng mga maingay dito Tama. sa impeachment. Tama. Nasupalpal sila dito ni Ate Amy. Ang habol dismissal from the office at hindi na makatakbo. Yun ang lagi natin sinasabi. Ini-emphasize natin na ito talaga yung habol na mga taga-mountain. Hindi lang taga-mountain, yung gusto maging pangulo o si Balulong yang. 'Di ba? O nag-utos sa mga bakulaw na magkaroon ng complaint. Ang problema parang mali, Merong unang complaint, hindi tinanggap o tinanggap man hindi nauna, may pangalawa, yung pangatlo ang inuna. 'Di ba? Hindi naman maganda 'yon. Ano ba ang habol nila dito? Lumalabas, ang habol nila dito, yun talaga. Pamumulitika, ika nga.
matinding kalaban si BP Sara, kaya si BP Sara ang target nila. Kayo, ano sa palagay niyo mga kasama? At dito naisoli na po, no, ibabalik nila, sorry ibabalik nila itong complaint, sa Kamara. Para saan? Kayo na ho ang bahala na, ayusin muna yung mga reklamo nyo bago natin aksyonan dito sa Senado. Tama naman Yung iba, alam yung target ng mga taga-Kamara. Ang dami nila Pinagtulungan nila si BP Sara Meron na nga kaso. Diba? Ang daming kaso. Tapos kanina, meron pa nag-file. Yung kung gustong accountability, yung sinasabi, yun ang tama. Pero dito sa impeachment case, impeachment trial na siya gagawin isipin nyo para lang mahirapan si BP Sara na makatakbo. Pero hindi uusad yan. Kahit sinabi nito na tatawid sa 28th Congress, numbers gaming pa rin. Kung halimbawa lang na gano'n, ang dami na namang iiyak mga kasama. Dito pa lang sa pagpapabalik ng complaint, ang dami nang nagangaw-ngaw. Sobra. Kaya ito, pakinggan natin to. Mas maganda, malinaw tayo rito sa usapin na ito. Propose to remand the impeachment complaint versus BP Sara to the House. Ibabalik. Can the Secretary coordinate with Senator Cayetano now while I recognize Senator Judge Binay? What is the pleasure of Senator Judge Binay? Just one clarificatory question, Mr. Yes, Presiding Your Honor. Justice. Ano ho ang mangyayari doon sa complaint kung hindi tanggapin ng House yung pagsoli natin? Hindi po natin, ulitin ko po, hindi po sinosoli yung complaint in the stricted sense of the word dahil nga po, pagkatapos natin pagbotohan to, ano man ang mangyari, mag-i-issue po tayo ng summons para pasagutin. Ang pagkakaunawa ko sa layuning ito na kinaklarify na ngayon ay para utusan ng Kamara na magsumite ng paliwanag at compliance sa mga katanungan na ipinukol kanina ng ilang senator judges. Hindi po ito dismissal. Let Mr. us Presiding disabuse the minds not only of the public but of the senator judges too that this is tantamount to a dismissal in any shape, size, or form. It is not. And that is not the understanding of the presiding officer as well. Pero, Mr. Presiding Justice, di ba ang Tagalog po ng return ay isole? Hintayin po natin i-clarify. Pero pinapaliwanag ko nga po, ang pagkakaunawa ko at sinagot ng MUBAN ay hindi yan dismissal. Those who are against the motion, if at all, can think and say all they want that it is. But it is not. And this will soon be proven by the issuance of a summons right after the vote, regardless of the outcome. So, Mr. Presiding Justice, hindi pwedeng baliwalain ng House of Representatives yung motion na gagawin natin, assuming na it will be... Utos po ng husgado yon sa Kamara na tumatayong prosecutor sa ngayon sa 19th Congress at maski na sa 20th Congress. Ito'y magiging dagdag patunay para sa presiding officer na itong kasong to ay tatawid sa ika-20 Kongreso at hindi mamamatay sa ika-19 na Kongreso. Yan, maliwanag mga kasama. Tatawid sa 20th Congress. Pero malakas na ho tayo. Malakas na ho ang laban ni BP Sara. Kasi dito pa lang, panalo na yung boto ay 18-5 in favor of 18 in favor of BP Sara. So pag pumasok ngayon yung dagdag 12, hindi, sabi natin pumasok ngayon yung 20th Congress, baka ito pa rin yung boto. 'Di ba? Sana lang. Walang umatras. Sana sorry. Alam mo natin Sana dire-diretso na ma-dismiss. At kung sakali naman na yun nga magsimula yung trial doon sa mga bakulaw, galing-galingan nyo, mapapahiya kayo kasi nagsalita na to si Ate Amy. Mapapahiya kayo. At lalo na kung napakinggan nyo yung speech ni Senador Bato at ni Senador Bongo, number 1, number 2 yan Number 3, na Senator Bato ata number 3, sorry Oo, na pagka-senador, isipin nyo, majority number 1. Sumusuporta kay BP Sara. Yung number 1 na senador na highest votes, kita nyo naman. 'Di ba? Siyempre, mga nakakararami, pabor na matigil o matapos na yung impeachment na yan. Kaya, yun, sa 20th Congress, kung sumulong man o hindi, magsimula man ang trial o hindi, in favor of BP Sara, tapusin na yan, agad-agaran.
Another clarification, I'm sorry, but I think kasi yung unang posisyon ng ating presiding officer is we cannot compel the 20th Congress to be bound by our decisions. On the other hand, my question is, Ito lang. Ma'am, ilan days na lang ho? 11 na. So meron ka na lang 19 days. Yung 19 days na lang natin na gawin na lang natin maayos. Kasi hindi na ho kayo tatawid sa 28th Congress eh. Dito pa lang, napag-usapan na ibalik sa House, sa Kamara. So, dapat na lang, hindi ka na lang bumoto. Hindi ka na lang bumoto sa... Hindi ko alam kung nakaboto ba to, kung kaninong boto nito. Pero 5 kasi ang naging boto na gustong ma-impeach si BP Sara. Pero 18 yung bumoto na ayaw. So, sana lang, gawin na lang maayos bago ka mag-exit para sa susunod, may maganda kang boto. Kung gusto mo tumakbo sa susunod, di mas maganda. Wala kang, diba? Walang bahid na pangit na makikita sa'yo. Yun lang naman ang opinion ni Aling Ledesma. kung kunwari bukas matuloy yung trial natin at pumunta dito yung mga House prosecutors, hindi ba natin pwedeng tanungin sa kanila sa puntong yon na iklaro na nila yung mga tanong natin at tama din yung sinabi ni Senator Win na mas transparent ang sagot nila kasi hindi pwede yung sila na nag-uusap, isasubmit sa atin. We want to see how they're able to come up with that response and also how they're going to be defending it live. Hindi nyo kasi narinig yung sagot ni Senator Amy, yung interview niya eh. Maliwanag sa maliwanag, kung gusto nyo ng accountability, marami ng kaso si BP Sara. So sa korte. So yun ang dapat. Sa korte niya harapin. Pero sa impeachment, alam naman ng ating kababayan at alam din ng nakakaraming senador at alam din ng sambayang Pilipino na ito'y pamumulitika. Gustong patalsikin sa pwesto, sa Office of the Vice President at hindi na makatakbo sa 2028. Ang lumalabas dito, political assassination, sabi. Sorry for the word. Sabi ni Aling Ledesma, political, ano lang to? Competitor. With us. That's for the 20th Congress to decide. Why? That was what was discussed earlier. Kaya nga po, di ba, ang paliwanag, napakahabang diskusyon at debate ito, hindi natin kayang pagpasan. Yan ang sinabi ng karamihan. Hindi tayo pwede mag-judicial notice ng mga bagay-bagay na ito. Kaya nga po, para hindi masayang oras, pinapasumitin natin sila habang wala naman tayong pwedeng gawin at magawa. Dahil nga matatapos ang otoridad ng 19th Congress sa June 30. At hindi rin pa po trial ito dahil mag-i-issue pa lamang po tayo ng summons ngayong araw na ito kung saan meron ng takdang panahon para sumagot ang nasasakdal at kung sakasakali magbigay pa ng reply ang prosecution bago po tayo pumasok dun sa presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig na siyang pinatutungkulan talaga ng trial. I think we should not belabor the point anymore. Senator Bato de la Rosa earlier made the motion and Senator Pimentel required that it be put in writing. May we see it? Sorry, if it is ready. Lalabas, it should come out in the screen. Mr. President, Session is suspended. Never miss a story. Yung mga kasama, napanood nyo naman. Diba? So, nakarob na sila. Yung lahat ng iniintay ng 5, naganap na. Pero ang iniintay na trial, wala pa ho. So, ibabalik sa Kamara at abangan natin sa 20. Mahaba-habang istoryahe ito, mga kasama. Parang gusto talaga ng nakararami, gusto na nakararami, tapusin agad. Kaso ang problema, merong kumokontrol. So, yan, kumabot ka sa video ito, sabi mo kung saan lugar ka. Mega love shoutout sa'yo. At hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!